Village. It's June 2024 and welcome po to another glorious Sunday here at the Avenue Village. Truly that we are overflowing with joy and excitement as we come together on this beautiful Sunday afternoon. And love, truly as one village, we are getting together to celebrate the love, grace, and joy of our Lord Jesus. Ate Rich, it is truly a wonderful and glorious Sunday here at the Avenue Village. And as we come together today, let's immerse ourselves in God's unfailing love. It's a love that defies understanding and a strength that lifts us beyond our struggles. And together as a village, let's open ourselves to this transformative power, a love that breaks through our limitations and unites us as one. That's right, love. And this afternoon, we would like to take this opportunity, of course, to celebrate the wins of our youth here at the Avenue Village as we welcome the new graduates and completers for the academic school year 2023 to 2024. Kaya naman po, to all the graduates and completers na kasama or katabi po natin ngayong hapon, you may now tap your shoulders and say, "You've done a good job." Sige po, kung may katabi po tayong completer, graduate, tapikin po natin sila at sabihin, "You've done a great job." And of course, it is also our joy to extend our greetings to our online viewers po who are also completers and graduates. Also, you've done a good job. Once again, welcome po sa ating online praise and worship gathering. This is our time to celebrate His goodness and to be filled with His joy. Kaya naman, as we sing together, let us feel the warmth of His embrace and let the spirit of worship move through us, renewing our faith and strengthening our spirit. And as we lift our voices, let us rejoice in the truth that we are loved beyond measure by God who's always with us. Let us worship Him with all our hearts and our minds, giving Him the glory and honor He deserves. Let us all come together with hearts full of gratitude and voices raised high, and let our worship be a sweet offering to our Lord Almighty. Kaya naman po, Village, ngayong hapon ang atin pong pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Alright, so good afternoon, Village. We'd like to invite everyone na tayo po lahat ay tumayo. I know that everyone is ready to praise our Lord Jesus this afternoon. Alright, so bago po tayo kumanta sa Panginoon, nais ko muna po na palakpakan muna po natin ang Panginoong Jesus ngayong hapon. Sapagkat siya po'y tunay na dakila, siya po'y tunay na tapat, tunay na banal, at karapat-dapat po siyang purihin at sambahin. Come on, Village, let us sing to our Lord Jesus. Come on. Here we go. We put your hands together tonight. Hey, hey, for His answer.
here at your feet, Lord. We honor your name. We bless your name and we worship you. Let us continue to praise him and to worship him this afternoon. Give your heart to Jesus. I can't believe the way your love has got a hold on me. Each morning I wake to find you near. You lift me above my fears and set my feet on solid ground. All of my days belong to you. And I'm breathing your breath of life that fills my heart. You are my all-consuming fire. And I stand here before you in a wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. I can't believe your love has got a hold on me. Each morning I wake to find you near. You lift me above my fears and set my feet on solid ground. All of my days belong to you. And I'm breathing your breath of life that fills my heart. You are my all-consuming fire. And I stand here before you in a wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. And I stand here before you in a wide open wonder, amazed at the glory of you. The power of heaven revealing your purpose in me as I'm reaching for you. Oh Jesus, let us continue to sing to him this afternoon. Say the word, and I will sing for you. Over oceans deep, I will follow. If each star was a song, and every breath of wind praise, it would still feel by far to say all my heart contains. I
simply live. I simply live for you. Say the word, and I will sing for you. Over oceans deep, I will follow. If a song was a song, and every breath of wind praise, it would still feel by what to say. All my heart contains, I simply live. I simply live for you. As the glory of your presence now fills this place, in worship we will meet you face to face. There is nothing in this world to which you can be compared. Glory of glory, praise upon praise. You bind the broken hearted and save all my tears. By your word you set the captives free. There is nothing in this world that you cannot do. I simply live. I simply live for you. Say the word, and I will sing for you. Over oceans deep, I will follow. If each song was a song, in every breath of wind praise, it was still filled by what to say. All my heart contains, I simply live. I simply live for you. As the glory of your presence now fills this place, in worship we will meet you face to face. There is nothing in this world to which you can be compared. Glory of glory, praise upon praise. You bind the broken hearted and save all my tears. By your word you set the captives free. There is nothing in this world that you cannot do. I simply live. I simply live for you. As the glory of your presence now fills this place, in worship we will meet you face to face. There is nothing in this world to which you can be compared. Glory of glory, praise upon praise. You bind the broken hearted and save all my tears. By your word you set the captives free. There is nothing in this world that you cannot do. I simply live.
There's nothing in this world that you cannot do. Jesus. I simply live. I simply live for you. Jesus. We leave everything to you, Lord. And we worship you. Your name above every name, Lord Jesus. We give everything to you. Our hearts, everything. Salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pagsamba at pagdakila. Salamat sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus ng Biblia. Amen at amen. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, kayo'y mabuti, kayo'y tapat. Kayo'y Diyos na marunong at nakakaalam mo ng lahat ng bagay, lahat ng laman ho ng aming puso ay alam mo ninyo. Walang may tatago sa inyo, Panginoon. Kayo'y Diyos na nakakakilala ho sa amin. Kaya ngayon nung hapon, Panginoon, salamat ho, O Diyos, dahil dinala niyo ho kami dito. Wala kaming ibang dalangin kundi ang makatagpo ho kayo, O Diyos. Hayaan niyo po, Panginoon, na kami ho ay maupo sa inyong paanan. Makinig ho sa inyong salita, Panginoon. Sa pamamagitan ho nito, masamba namin ho kayo. Hindi lamang ho sa pag-awit, kundi sa pakikinig. Sa gayon, O Diyos, Panginoon, magbunga ho ang pananampalataya na pinagkaloob niyo ho sa amin. Salamat ho sa inyo. Tinataas ho kayo, Panginoon. Wala na hong iba. Amen at amen. Magandang hapon ho sa ating lahat. So, congratulations ho sa mga nagtapos ho natin ng mga mag-aaral na ho. Meron ako nabasa nung nakaraan lang na sabi niya, ba't ka daw magpapasalamat sa Diyos? Nabasa niyo yun? Diba? Ba't ka daw magpapasalamat sa Diyos? Ikaw naman yung naghirap, ikaw daw yun. No? Ikaw yung naghirap, ikaw yung nagsikap, bakit ka magpapasalamat sa Diyos? Ngayon nung hapon, tutuklasin lang ho natin no, kung bakit ho dapat lang na magpasalamat ho tayo sa Diyos. At matuklasan natin kung bakit, saan ba galing yung buhay ko? Saan ba galing lakas ko? Saan galing talino ko? No? Kasama ho sa atin ng serye, doon ho sa mga nagdaanan na po, ito ho ay kasama doon sa mga parables. Ano bang Tagalog sa parables? Talinhaga, di ba? Hindi naman parabola, di ba? Talinhaga. Sige ho, ito ho ay yung the parable of the talents. Basahin ko lamang po sa English, sa Matthew 25:14-30. Sabi ho doon ay, for it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted to them his property. The one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. And then he went away. Yung master ho ay nagbigay daw ho ng talent doon sa kanyang mga servants. Doon sa isa, 5, doon sa isa, 2, at doon sa isa naman, 1 lang. Umalis daw ho siya. He who had received the 5 talents went at once and traded with them, and he made 5 talents more. So also he who had the 2 talents made 2 talents more. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Now after a long time, the master of those servants came and settled accounts with them. And he who had received the 5 talents came forward, bringing the 5 talents, saying, Master, you have delivered to me 5 talents. Here I have made 5 talents more. Sabi niya, dumating na ho yung master at nag-account ho siya. No, sabi ho nung isa, nung binigyan ng 5, Master, binigyan mo ako ng 5, ngayon, tumubo ho ito ng 5 pa. Sabi ho nung master, his master said to him, well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little, I will set you over much. Enter into the joy of your master. And he also, who had
the 2 talents came forward saying, Master, you delivered to me 2 talents. Here, I have made 2 talents more. Yun yung dalawa din ho yung kinita. Ano ang sabi ng master? Sabi ng master, well done. Sabi niya, no, good and faithful servant. You have been faithful over a little. I will set you over much. Enter into the joy of your master. Yun yung sabi ng master, no? He also, who had received the 1 talent, came forward saying, ito na ho yung isa, no? Alam ko, familiar na ho kayo dito sa kwentong ito. Over and over again ho. Kung siguro mga 5 taon ka na sa church, nadaanan na ho ito. Kasi sa totoo lang naman, ang turo naman ho ay paulit-ulit lang ho yan eh. Kung 20 years ka na nga, narinig mo na siguro lahat eh. Sabi niya ho dito, eto naman ho, no, sabi niya, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. So I was afraid, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours. But his master answered him, You wicked and slothful servant. Sabi niya, you knew that I reap where I have not sown, and gather where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with the bankers, and at my coming, I should have received what was my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has 10 talents. Sa galit ho siya kasi wala hong tinubo, binaon niya ho sa lupa eh. Sabi ho nung master, for to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And cast the worthless servant into the outer darkness, in that place where there will be weeping and gnashing of teeth. Alam nyo, kanina, ilang araw na ako naghahanap mo ng example. Kasi sabi ko, saan kaya ako makakuha ng example na bago naman, na hindi naman ang ikikwento ko, yung mga kwento ho nila Coach, nila Ma'am Julie, kasi mga thunders na ho yun eh. Mga examples o kwento ho ng paglalakbay, mga panalo ho na kwento. Hindi ko ho alam na mag-testimony ho si Diana ho, at natuwa naman ako sa Panginoon doon sa kanyang kwento. Alam niyo ho kasi, sa totoo lang ho, ang pagiging scholar ho isang scholar ho ng The Avino ay sobrang hirap. Bukod ho doon sa gawain mo sa bahay, kasi ho, yung mga scholars ho natin ay nakatira ho sa ministry house. Bukod doon sa responsibilidad mo doon sa ministry house na tinutuluyan mo, kasi para sa amin, kung nakatira ka, halimbawa, nakatira ho sila kinako, sina Diana, ho. Yung bahay na yon, aariin mo pala na bahay mo din. Naunawaan mo natin na kung sa bahay ko, kailangan kong linisin ito, kailangan kong tumulong dito, tutulong ako, hindi pa yon ministry. Hindi ho yun required. Kundi yun ho ay, bahay mo yan eh. Sa amin ho, ganun din ho ang tinuturo namin. Yung mga nakatira ho sa amin ng mga na scholar, bahay mo ito eh. Pag nakita mo na madumi yung bintana, linisin mo yung bintana. Bahay mo yan eh. Diba? Hindi mo na kailangan utos at hindi yan yung kaya mo gagawin kasi scholar ka. Naunawaan niyo ho? Ganun ho kahirap. Madali pa yon kasi yun ho yung part na ikinoconsider mo na kasama ka sa pamilya. Now, ano yung pangalawa? Bakit mahirap? Kasi bukod ho doon sa mga responsibilities mo sa bahay, pagtulong ho doon, ay yun ho mga responsibilities mo dito ho sa church. Required ho sila. Now, si Ma'am Dayan, yan ho ay in charge ho dito sa People Hub. Yung People Hub ho, naglilinis ho nito. No? Naglilinis ho pag Saturday, basta may gawain ho, nililinis ho nila to. Nag-aayos ho yan lahat. In charge ho siya sa Tabag, no? Meron siyang hinahandle na live group doon, mga lalaki yon sa People Hub tsaka sa Tabag, no? Pagdating ho dito sa church, ano ho yan, busy, pagod. Tapos papasok pa ho yan sa school. Tapos pagpasok sa school, bawal ho ang tres. Pero si Dayan yata ay din sa honor list. Ano pa ho, di ba? I mean, sabi ko kanina, i-example ko kaya sina Ma'am Julie, mga thunders na yon. Ang i-example ko sana nung nag-aaral sila, nag-ministry sila, at the same time nag-aaral, tapos may kausap po kasi ako sa chat, sabi ko, itong mga tao na to, ganito eh. Hindi ko ho ikinokumpara, no, yung mga mag-aaral natin, pero binibigyan ko ho ng example o kaya inspiration na pwede naman pala.
Imagine nyo ho yung trabaho ho ng isang scholar ho ng Diabi nyo tapos Dean's Honor List ka pa. Si na Ma'am Julie nga ho noon working student pa, tapos crew sa Greenwich, tapos consistent ho sa gawain ho sa church, tapos cum laude. Kaya ho, hindi ho imposible, no? At madami ho na tao na nakakagawa ho ng ganyan, na napagsasabay-sabay ho nila yung mga gawain, nagtatagumpay ho sila na hindi sila mananampalataya. Much more ho yung mananampalataya na meron ka talagang purpose ho sa buhay. Now, balik ho tayo ng kwento nung talinhaga. Ngayon ho, kadalasan ho ay, pag pinag-usapan ho itong parable of the talents, ang akala ho natin ay ito ho yung mga skills, tama? Pag tinuturo ho ito, kadalasan ho, ang akala ho natin, ang tinutukoy ay yung ating pera, talents, talento, skills, no? Kakayahan, yung mga ganyan. Tama ho. Kadalasan yan ho ang iniisip natin. Pero hindi ho yun ang gustong sabihin ho dito nung master, no? At bago ho ako dumako ho doon, gusto ko hong maunawaan ho natin kung gaano ko kahalaga kaya nung unang panahon yung talent. Ayon ho sa pag-aaral, one talent po ay 6,000 dinari yung equivalent. So, sa madaling salita, pag kinumpute ho ninyo, ang isa hong talent ay mga 20 years ho na sahod. 20 years sa sahod. Ganun ho siya. Kaya ho yung 5 talents, kung mapapansin nyo ho, yun ho ay limpak-limpak na salapi kung atin hong i-convert. Ano ho, ganun ho yun. So, naunawaan na ho natin. Ganun ho siya yung 5 talents, million ho yun. So, sabihin na natin na 100 years ho na sahod. Imagine nyo yun, 20 years wages, wage ng isang tao. At ito ho yung, kaya ho ilagay ho natin sa isip natin, ganun pala yun, no? Pag kinumpute ho natin. Sabi ko nga ho sa inyo kanina, hindi ho ito yung mga talent lamang. At kapag ho, tinignan ho natin ito, sige nga ho, punta ho tayo sa verse. For it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted them his property. Ito daw ho, no, may binigay daw hong 5 talento, doon ho sa isa. Doon ho sa pangalawa, 2. At doon sa isa. Pero isa-isahin ho natin yan. To the one he gave 5 talents, to another 2, to another 1, to each according to his ability. Binigay daw ho yung talent, no? Sino ho nagbigay? Yung master. Ang nagbigay ho yung master, binigay doon sa mga alipin niya. Malinaw ho yan. At ibinigay daw ho ayon dun ho sa kakayahan ng bawat isa. Kaya wala akong masasabi na kasi mineasure ho nung master Ito kaya nito yung 5, ito kaya nito yung Wala akong masasabi na parang unfair, wala akong ganon. Tapos umalis daw ho siya. Ito ho, he who had received the 5 talents went at once. No, mapapansin ho natin dito, yung binigyan daw ho ng 5 talento, umalis daw ho agad. Meron ho siyang, tawag doon, pagmamadali, meron ho sense of urgency, and traded with them, and he made 5 talents more. Nakita ho natin, no? So also, he who had the 2 talents made 2 talents more. Ayan na, no? Parehas din ho, no? Nag-trade ho nila, nagkalakal ho sila. But he who had received the 1 talent went and dug in the ground and hid his master's money. Ito ho yun, no? Yun daw hong isa, alam niyo naman ang ginawa, di ba? Naghukay siya, nilagay niya ho yung yung talent sa ilalim ho ng lupa. Kanino daw ho yun? Went and dug in the ground and hid his master's money. Kanino daw ho yung talent? Sa master, hindi ho dun sa alipin, Ngayon, ito ho yung, hong pinapakita ng Panginoon sa atin dito? Tingnan nyo nga yung katabi nyo, please. Alam niyo yung mga nakaraan, tama ho kasi na, alam niyo, pakinggan niyo ako mabuti. Kasi nung mga nakaraan ho, may awit ho tayo dyan. Sabi ho ng awit, and I will climb this mountain and I will step on the shore, di ba? And I have chosen to follow, sabi niya, and be by your side forevermore. Ang ganda ho ng awit Kaya lang ho ang tanong ko sa loob, meron pa ho ba akong inaakyat na bundok? Tanungin niyo nga yung katabi niyo, are you still climbing? Tapos meron ng awit doon, yung sumunod ng awit ay Beautiful Savior. Sabi ko doon ay Beautiful Savior, Wonderful Counselor. Ang tinutukoy ko si Jesus ang tanong ko doon, nakikita mo pa ba si Jesus na beautiful?
Anong ibig sabihin ho noon? Alam niyo ho, habang inaawit yon, kami as a church, nakikita ba namin si Jesus ng maganda? Oo, umaawit na lang kami kasi kailangan naming awitin to eh. Kasi kailangan umawit ng isang mabilis at dalawang mabagal, no? Ang tanong ho kasi ho sa atin, yung bang awit na yon, yung bang awit na yon, inaawit ba yun talaga ng puso ho natin? Dito ho sa Parable of the Talents, ano ho sabi dito? Yung mga talents daw ho, galing daw ho yun sa Diyos. Ang tinutukoy ho dito dun sa talent na yon, alam niyo ho kung buhay. Yun yung buhay ho natin. Meron nga ho sana akong babasahin dyan na nalagay mo ba, sir? Matagal ko na ho ito nabasa dati pa, mga 10 years ago yata ho. Ito ho ay excerpt po doon sa book ho na seven How Many Days of the Week Can Be Extraordinary ni Dan Zadra. Ito sabi niya, 30,000 mornings. 30,000 mornings, this is your life, don't miss a day of it. Next. So, sabi ko dyan, 30,000 mornings, give or take, is all we're given. 30,000 mornings lang daw ho, ang meron daw ho ang isang tao. If you're 26, you still have 20,000 left. Sino ang 26 years old na? Meron ka na lang daw ho na 20,000 na umaga. If you're 54, you still have 10,000. An accident or illness could change all that, of course. But let's count on you to remain safe and healthy all your allotted life. In which case, you still have plenty of time, sort of. We get to think of life as an inexhaustible well. Akala daw ho natin, sabi ho ni Paul Bowles, who lived to ripe old age of 32,442 mornings, sabi niya, akala natin, we get to think of life as an inexhaustible well. Akala natin para siyang balon na hindi ho mauubos. Yet everything happens only a certain number of times and a very small number really. Sabi niya, maigsi lang daw ho. Ang mga pangyayari lang daw ho ay minsan lamang daw ho dumadaan sa madali hong salita. At maigsi lamang, sabi niya, how many more times will you remember a certain afternoon of your childhood? Sabi niya, 30,000 mornings will spend some of them on the treadmill, sabi niya, or fighting traffic, or standing in line at the Starbucks store. Just be sure to spend some of yours seeking and savoring the real beauty, mystery, and adventure of your days. This is your life, your one and only life. Don't miss a day of it. Sa totoo lang ho, tama naman siya na mga 30,000 mornings lang, no? Wala naman akong problema. Dito lang ho sa baba, no? Sabi niya, this is your life, your one and only life. Tama naman eh. Ito lang ang buhay mo eh. Wala na akong iba. Pero pag pinag-aralan ho natin yung Parable of the Talents, ang Diyos ho nagbibigay ho ng talent. At pagsusulit ho natin ho sa Diyos yung talent na binigay niya ho sa atin. And what is that? That is our life. Sabi niya ho dito, sabi niya, this is your life. Pero sabi ho ng Parable of the Talents, our life, ang buhay ho natin, our lives ho, hindi ho atin kundi sa Diyos binigay lang ho. Kaya nga ang tanong ko kanina, doon ho sa mga awit natin, pag inaawit mo ba yun, may kurot pa ho ba sa loob? Totohanan ba? Sa madali hong salita, ang tanong ho sa atin, naglalakbay pa ho ba tayo? Tanungin nyo nga ho yung katabi nyo, naglalakbay ka pa ba? Totohanan lang ho. Di ba kadalasan sa buhay ho natin, dahil hindi ho natin nauunawaan, listen, dahil hindi ho natin nauunawaan na ang buhay ho natin ay bigay lamang ho ng Diyos, no? At ipagsusulit natin sa Kanya, ibig sabihin hindi ho sa atin, ang tawag ho natin sa mga natin, my house. Di ba? Yung sabi niya, my life, my time, my career, di ba? This is my family. This is my money. Kasi madalas pala, hindi ho natin nauunawaan na lahat ho ng bagay na meron ho tayo ay galing ho sa Diyos. Basahin natin 1 Chronicles 29:14. Mabilis lang ho nating nadaanan. Sabi niya dyan, but who am I and who are my people that we should be able to give as generous as this? Everything comes from you. Kausap niya ang Diyos. Everything comes from you. And we have given you only what comes from your hand. No, nakita ho natin, lahat daw ng meron ho tayo, maski yung binibigay ho natin sa Diyos, ay galing ho sa Diyos. Minsan ho mayabang tayo no? Minsan ang yabang-yabang natin na parang
naakala ho natin yung mga binibigay natin galing sa bulsa natin. Oo, galing sa bulsa mo yan kasi binigyan ka ng Panginoon. Kaya nga kagagaya ho ang yabang nung graduate, 'di ba? Sabi niya, bakit ako magpapasalamat sa Diyos, 'di ba? Eh yung lahat naman paghihirap na yun, ako naman ang dumanas doon, ako naman yung parang ganun ho yung sinasabi niya. Ako naman ang nagpakahirap doon. Eh baka nakakalimutan niya, even his strength, yung wisdom, o yung hininga niya, galing ko sa Diyos yun, pahiram lang ho ng Diyos eh. Ano makikita ho natin doon sa parable of the talents? Di ba nagsulit ho sila sa Diyos? Tinignan ho kung anong ibig sabihin ho ng pagsusulit ho sa Diyos. Kasi hindi ko ho alam kung kailan, pero darating ho yung time, magsusulit ho tayo sa Diyos. Either mamatay ho tayo at humarap ho tayo sa Diyos, hindi ko ho alam kung kailan yun, o dumating na ho ang Panginoong Yesus, magsusulit ho tayo sa Diyos. At ipagsusulit ho natin yung buhay na pahiram niya. Kaya mamimili lang ho tayo, sino ba tayo doon? Hindi pala tayo dapat ho mamili, no? Dapat tayo yung dalawa ho doon, na nakaunawa ho na tayo ho ay tagapangalaga lamang ho, steward. Sabihin nga ho natin, steward. Kailangan ho kasi maunawaan ho natin yan eh. Kasi kapag hindi ho natin naunawaan na tayo ho'y tagapangalaga lamang ho ng Diyos, hindi ho na, bastahin ho natin ang pag-spend ho natin ang buhay ho natin. Naunawaan ho natin. Sige, basahin nga ho natin ang Ecclesiastes 5:15. Para makita lang ho natin na wala naman ho tayo eh, no? Everyone comes naked from their mother's womb, and as everyone comes, so they depart. They take nothing from their toil that they can carry in their hands. Anong ibig sabihin ho noon? Dumating daw ho tayo dito, wala ho tayong dala. At aalis daw ho tayo, wala din ho tayong dala. Nag-uusap po kami ni Pastor Sed noong isang araw. Oo nga pala, saan mo in-spend ang buhay mo? Alam niyo ho, sinabi ng Panginoon magtrabaho tayo. Tama yan, make a living. Tama. Umpisa pa lang, sa Genesis pa lang, sinabi ng Panginoon, anong sinabi ng Panginoon kay Adan? Pangalagaan niya yung may task siya, may job siya. Wala hong masama na magtrabaho, no? Kaya lamang ho, sabi nga namin, alam mo yun, trabaho ka ng trabaho, ipon ka ng ipon, anday mo ng inipon, pati yung mga next generation ng di yung mga apo mo, ipinagtrabaho mo na, pati yung kaapo-apuhan nila, hindi ka na, alam mo, pag namatay ka, hindi mo madadala yon, tapos hindi ka din naman nila kilala. Alam niyo ho ba yon? Na yung pinagtrabahuhan nyo, para doon sa mga apo nyo sa tuhod, sa talampakan, hindi na naman kayo kilala nun eh. Tapos inimpok mo ng inimpok ho para sa kanila. Kasi nag-uusap po kaming dalawa, sabi namin, kasi madami ho kaming kilala na ang lalaki ho ng bahay. Wala naman nung nakatira. Kasi magagawa ho kami ng CCTV, yun ho ang aming yun ang aming sideline. Ito ho ang aming totoong trabaho, no? Yun ho ay sideline namin. Para makatustos ho dito sa aming totoong trabaho. Nagpupunta ho kami, ang daming bahay. Pero wala ho nakatira. Ang lalaki, ang gaganda. Sabi, para saan to? Di ba pag namatay ka, hindi mo naman ito madadala. Kaya nga sabi ko, pag ako nangangarap, sabi ko, bigyan nyo nga ako ng malaking bahay. Kasi doon ko ho patitirahin yung si ganito, patitirahin si ganito. Ang dami ho natin workers nangungupahan. Diba? May mga, alam niyo ho sa yung mga bahay ho na meron na ho tayong 5 na ministry houses. 6, kasama ho yung sa Laia. Ang bahay ho nila Sed, bahay ho nila Coach, bahay ni Ma'am Kish, bahay ni na Pastor Ronald, yung mga inuupahan ho nila. At open din daw ho yung bahay ni Paul. Tama ba, Paul? At ni Wendy. Sabi ko nga, Panginoon, pag bigyan mo nga ako ng malaking bahay, papatirahin natin yung mga para hindi na nila kailangang isipin pang mangupahan. Kasi aanhin mo ba yung bahay mo, di ba? Dilagyan mo ng madaming kwarto, tapos hindi mo naman patitirahan. Sayang lang. Kasi sabi nga ho nung verse, pinanganak ho tayong wala tayong dala, lilisanin ho natin ang mundong ito, wala din ho tayong madadala. Sige ho, tingnan ho natin sa Psalms 39:4-7. Sabi niya ho, show me, Lord, my life's end and the number of my days. Let me know how fleeting my life is. Ayan lang ho, no? Bakit ko ho sinasabi yung mga verse na to? Kasi sabi ho nung parable, sabi ho nung talinhaga, kailangan magsusulit daw ho tayo ng atin hong buhay sa Diyos. Kaya anong ginawa nung binigyan ng 5? Di ba, dali-dali ho siya na ininvest niya. Nag-invest ho siya wisely, not foolishly. Kasi nga ho kumita di ba? Ano hong nakita niya? Ano hong nakita ng mama? Ano hong nakita ng mama doon sa
talent na binigay sa kanya ng Diyos? Opportunity. No, opportunity. Kanina ho, pag naunawaan ho natin na hindi pala galing sa akin ang buhay ko, no? At ito pala ay lilipas din tayo dito. At hindi ho tayo magtatagal. Sabi nga ho nung verse, maigsi lang ang buhay eh. No, sabi ho dito, show me Lord my life's end and the number of my days. Let me know how fleeting my life is. Maigsi lang ho ang buhay ho natin at lilipas din ho tayo. Sabi nga ho sa salita ng Diyos, sabi niya ay, lang ho tayo mga pilgrims, no? Naglalakbay lang ho tayo. Ang tanong ho sa atin, naglalakbay ho ba tayo? Tanungin nyo nga yung katabi nyo, naglalakbay ka pa ba? Hindi yung totohanan, tanungin nyo ho. Tingnan nyo sa mata. Di ba naglalakbay ka pa ba? Kasi ang tanong ho dyan, mabuti ka ba na naalipin? Mabuti ka ba, faithful ka ba na servant? Na ikaw ba yung servant na nakakaunawa na teka lang maigsi lang yung buhay ko kaya gagamitin ko ito ng mabuti at hindi foolishly. Sabi nga ho ng Efeso, Efeso 5:15 hanggang 17, sabi niya, so be very careful how you live wisely, not like fools. Pag hindi mo ginamit ng marunong, ang iyong buhay, kung saan mo na lang ho gagamitin. Tama? Babasahin ko na lang po, sabi ho ni Pablo, so be very careful how you live wisely, not like fools. So don't be foolish with your lives, but learn what the Lord wants you to do. Pwede nyo bang tanongin yung katabi nyo ulit? Tanongin nyo nga ako, saan mo ba ginagamit yung buhay mo? Hindi yung totoo, saan mo ginagamit ang buhay mo? Alam nyo ho, church setting. Kasi kailangan mo maunawaan lang ng isang mananampalataya. Kausap ko, mga Christians eh. Nasa church ho tayo. Kailangan maunawaan ho natin na meron ho tayong bahagi sa kingdom. Sabihin niyo sa katabi niyo, may bahagi ka sa kingdom, huwag kang matulog. Sabihin niyo ho, hindi niyo naman sinasabi. Sabihin niyo, may bahagi ka sa kingdom, huwag kang matulog. Yun kasi yung dapat inaalam natin, Anong bahagi mo sa kingdom? Minsan sasabihin natin, nako, matanda na ako. Yung hayaan mo na yung mga generation na yan, yung mas batang generation. Pero kanina ho, may kausap ako. Maaga, nag-send ho sa akin ng link ng isang, ng online ng isang church. Pinakita niya din sa akin yung mga pictures ng mga ministry nila. Senior na ho sila. Ang ministry ho nila, yung coffee corner ho natin, yun ho yung ministry nila. 3 ho silang matatanda. Ang ganda ho nung pagkaayos, tapos yung mga nakalagay na mga mais-mais lang naman na pinagputol-putol tapos inilagyan ng stick o social na ho yung dating. Ang galing ho, matatanda ho yun. Kaya nga ho sabi ko hindi ho yung hindi ho yung matanda ka na o sasabi mo naman bata pa ako, madami pa akong ginagawa. Alam niyo ho, okay, valid ho yung meron akong anak na inaasigaso. Valid naman ho yung mga reason natin eh. Pero minsan, yung mga valid reasons na yun, ginagamit na rin ho natin para makatakas. Para makatakas ho doon sa mga bagay na dapat ay bahagi ka. Minsan naman ho, dahil sobrang mong takot, madami ka hong issue, madami tayong issue na natatakot tayo. Kagaya ho nung mama, di ba natakot yung mama, yung pangatlong mama? Anong sabi niya? Dahil sa takot niya, tingnan nga ho natin. Sabi niya, he also who had received the 1 talent came forward saying, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. Alam niyo, blame niya na. Inakusa niya na yung master ng kung ano-ano. Sa totoo lang ho, hindi niya kilala yung master. Sabi niya, kung ano-ano nang sinabi niya, di ba? Sabi niya, Master, alam ko naman na kayo mainitin ang ulo niyo, parang ganyan, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. Next. So I was afraid. Takot na siya, and I went and hid your talent in the ground. Here you have what is yours. Alam niyo na ho yung sumunod diyan, nagalit ho ang master. Ano hong na-miss nung mama? Na-miss ho nung mama yung possibilities. Na-miss niya kasi takot ho siya eh. Na-miss niya kasi hindi niya ho kilala yung master. 3 bagay lang naman ho yung pinapakita ho sa atin ito eh. Una, we are on a journey and we are stewards po ng buhay na ito. Ano yung steward? Ibig sabihin hindi ka may-ari.
No, kaya kailangan, hindi pala ikaw ang may-ari, kailangan ay maging wise ka sa paggamit ho noon nung binigay ho sa iyo ng buhay. At pag naging wise ka, ano ho, tutubo ho yun. Makakakita ka ng mga opportunity kung paano ho magiging kapaki-pakinabang yung buhay na yun. Alam niyo ho, eto, natatandaan niyo pa ho yung atin ho mga nakaraang lakbay ng mga nakaraang taon. Di ba ho patungkol sa pananampalataya? Ano hong title natin nun? Unshakable faith. Unshakable faith, di ba? Tapos unstoppable, no? Pananampalataya din ba yon yung unstoppable? Maunawaan ho natin na anong lagi natin binabanggit noong time na yon. Ano daw ho yung without faith, we can never please God. Without faith, we can never please God. Kaya nga ho itong mamang pangatlo, anong nangyari sa kanya? Anong wala sa kanya? Kaya anong ginawa sa kanya? Makikita ho natin, tingnan ho natin next ho dyan. But his master answered him, "You wicked and slothful servant." Sabi niya, ikaw na masama at tamad. Alam mo pala na ako ay nag-aani doon sa mga hindi ko tinanim. Sabi niya ganyan, "You knew that I reap where I have not sown and gather where I scattered no seed. Then you ought to have invested my money with bankers, and at my coming I should have received what was my own with interest. So take the talent from him and give it to him who has the 10 talents. For to everyone who has will more be given, and he will have an abundance. But from the one who has not, even what he has will be taken away. And cast the worthless servant into the outer darkness." Ito na ho ito yung nangyari doon sa servant na yon. "And cast the worthless servant into the outer darkness. In that place, there will be weeping and gnashing of teeth." Ano ho yun? Ano ho yun? Yung tinapunan sa kanya. Ano po? Sa labas ng bahay. Ano ho? Nangangalit daw ho yung mga ngipin. At saka kadilim. Ano ho? Nag-iiyakan. Ano ho yun? Impyerno. Kaya hindi ho ito hong usapan na ito ng parable of the talents. Hindi ho ito about dun sa mga talento at skills. Kundi tungkol ho ito sa buhay. Kung paano mo ginamit ang buhay mo. Ngayon, hindi ho yung ginamit, no? Kundi dun sa dulo, makikita ho natin na yung mama na pangatlo, hindi niya kilala yung master. Kaya siya itinapon ho doon, no? Kung saan may nagangalit na mga ngipin. Hindi niya ho kilala ang master. Sa madali yung salita, wala siya? Wala ho siyang pananampalataya. Wala ho siyang pananampalataya. At pag naunawaan natin ito, nung maunawaan natin na ito pala sinasabi ng Panginoon, kung wala akong pananampalataya kay Jesus. Kasi itong mama na to, akala niya siya ho ay servant. No, akala niya ho siya ho ay Christian kasi nag-a-attend naman siya eh. Pero sa totoo hindi naman niya kilala ho yung master. Ngayon, paano ho natin malalaman na yung isang tao kilala yung master? Dito na ho ako magtatapos. Paano ho? Naglalakbay ba siya? No? Naglalakbay ba siya? Nakita niya ho ba yung oportunidad at mga posibilidad na maaaring gawin ng Panginoon sa kanya? Kaya nga ho, ang tanong ho sa atin, naglalakbay pa ho ba tayo? O baka akala ho natin naglalakbay tayo, pero pagdating ho ng Panginoon, wala hong bunga. Wala ho tayong bunga. Kaya nga alam nyo, sabi ko nga, congratulations sa mga kasi lagi ko nakikita sa mga post, no, na ang daming mga awards, mga ganyan, kung ano. Congratulations, no? O magaling kayo. Pero alam niyo ho, sa akin, yung tao ho na ako'y humahanga at yung hinahangaan ko hong tao, yung tao ho na nakita niya
na yung nakita niya ho kung ano yung pinagagawa ng Diyos sa buhay niya at ginagawa niya. Kasi kahit anong galing mo, kahit anong yaman mo, no? Kahit gaano pa kataas yung naabot mo, kung hindi naman ho, kung hindi ho si Jesus ang pinag-ugatan ho noon, wala ho yun eh. Kaya nga ho, ang tanong, naglalakbay ba ako? What am I doing? No? Ano bang ginagawa ko? Inaalam ko ba ang bahagi ko sa kaharian ng Diyos? Kaya nga ho, kung may mga anak ho tayo, ito ho dapat ang pinagsisiksikan ho natin doon. Pinapakilala ho natin ang Panginoon at makita ho sa buhay natin na tayo ho ay naghahanap din o ginagawa ho natin yung bahagi natin ho sa kaharian ho ng Diyos. So, sa kingdom, kasi ito ang pinag-uusapan ho dito ay kingdom ho ng Diyos eh. Ilan ho sa atin na naghahanap po ng panawagan nila sa buhay. Kaya nga ho, sabi ko dun sa sa mga gagraduate, mag-prayer mountain kayo, alamin ninyo. Manalangin kayo. Dito na ho ako magtatapos. Natuwa lang ho ako dun sa isang kwento ho, no? Narinig ko dun sa isang pastor. Si John Wanamaker. Ito ho ay, yung mama na ito, siya ho yung nag-start ng parang shopping mall. Kauna-unahan. Tapos parang siya yung father ng advertisement, marketing something. Hindi ko na ho masyadong inano yung kanyang background. Pero ganun ho. No? Nagkaroon ho siya ng madaming property, madami ho siyang nabili. Sabi niya, at sa lahat ho ng ginagawa niyang iyon, siya ho ay Sunday school teacher. At ang sabi niya, the Sunday school was my business. All other things are just things. Listen, ito si John Wanamaker, ano na ho siya eh, naka-arrive na, kumbaga. Ibig sabihin, ano na siya, naabot niya na yung tuktok mo ng career niya. Pero ang sabi niya, the Sunday school was my business. All other things are just things. Kaya nga sabi ko sa amin, sa mga full-time, tayo yung mga ginagawa natin sa labas, sideline lang yan. Hindi yan ang main thing. Ang main thing, sideline lang yun. Ginagawa natin yun para masuportahan natin yung main thing natin. Ito pala ho sabi ni Andy Stanley. Sabi niya, missing out on God's plan for our lives must be the greatest tragedy this side of eternity. Ilan ho sa atin na naghahanap pa ng panawagan natin sa buhay? Di ba pumunta ho tayo ng prayer mountain para manalangin at magtanong, Panginoon, saan mo na ba kami dinadala? Panginoon, saan mo ba kami dadalhin? Panginoon, ano ho ba ang next step sa buhay ko? Ganun ho eh. O ilan ho sa atin na natulog lang doon sa prayer mountain? Sabi ho ng isang quotation, making a living puts food on one's table. Sabi ko nga ho sa inyo kanina, wala namang problema sa pagtatrabaho. Ano ho? Making a living, necessity ho yan, pangailangan ho yan, at saka utos ho yan ng Diyos. Making a living puts food on one's table, but touching people with the love of Christ puts soul in eternity. Sabi ho ng 1 Corinthians 3:13, and the quality of each person's work will be seen when the day of Christ exposes it. For on that day, fire will reveal everyone's work, the fire will test it and show its real quality. Palagi ho natin sinasabi, yun lang hong ginawa natin sa pamamagitan ho ng Panginoon, yun lang ho yung pag pinadaan ho sa apoy ay madadalisay. Naunawaan ho natin, paano nangyayari yun? Ilan ho sa atin ang pag magtatrabaho o aalis ho ng bahay, mananalangin kahit maigsi lang. Na Panginoon, samahan niyo ako. O pag mag-report ho sa school, magsasabi na Panginoon, samahan niyo ako sa pag-report ko. Kayo ho ito. Kasi kung ang mga bagay ho na ginagawa ho natin ay hindi ho dahil sa atin ng pananampalataya sa Panginoon,
pag pinadaan ho sa apoy, sabi ho ni Pablo, ano ho, for on that day, fire will reveal everyone's work. The fire will test it and show its real quality. Pag pinadaan ho sa apoy, dadalisayin ho eh. Makikita ho kung dayami ba yon, no? Makikita ho kung ginto ho ba. At pag bumalik ho yung master, makikita ho, no? Kamusta ho yung ginawa ho natin sa atin hong buhay? Did we live wisely? Are we spending our lives wisely or foolishly? Yun ho ang tanong eh. May mga bagay ho na mahalaga. Pero may mga bagay ho na mas mahalaga. And I just want to remind everybody, ano ho, sabi ho ng Matthew 6, ano ho, sabi ay, seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added unto you. Seek first the kingdom of God. Minsan ho, akala ho natin minsan nakala ho natin okay na nag-a-attend ka lang, na matawag ka lang na Christian. Pero ang tanong ho, may bunga ba? Kamusta ho pag dumating ho ang Panginoon? Hindi ho parang manakot, no? Actually, dapat nga excited ho tayo eh. Ay, dadating na ang Panginoon sa wakas. Diba? Hindi ko nababayaran yung utang ko. Diba dadating na? Dapat excited ka. Kasi kung yun hong binigay niya ho na talent ho sa atin, eh nagbubunga ho at ini-invest ho natin ng mabuti and wisely. Bakit naman nakakatakot na dadating ang Diyos? Di ba dapat excited ka? Kasi ang sarap ho na sabihin ho ng Panginoon sa namukaan. Sabi niya, mabuti kong well done, my faithful servant. Halika dito sa aking kagalakan. Di ba? Magalak tayo. Magalak ka kasama ako. Di ba parang ang saya ho noon? Kaya ho yun ang tanong ho eh. Tayo ho ba? Kamusta ho ang ating paglalakbay? Nakita ho ba natin ang atin ho yung mga opportunity na binubuksan ho sa atin ng Panginoon? Tatandaan ho natin, hindi lahat ho ng opportunity ay galing ho sa Diyos. Yun hong iba ay galing ho sa demonyo, galing sa kaaway. At hindi lahat ho ng bukas na pinto pinapasok. Kaya nga ho sabi, live wisely and not foolishly. Para magbunga ho tayo, para pagdating ho ng Panginoon, hindi ho tayo yung akala lang natin nag-Christian tayo, hindi pala ho tayo nagbunga. Akala lang natin may pananampalataya tayo. Akala lang ho natin, hindi naman ho tayo nagbunga. Hindi ho tayo tumubo. Ano sabi doon? Yung daw hindi nagtubo, itatapon. Bakit? Kasi sa totohanan lang, hindi naman niya talaga nakilala ang kanyang Panginoon. Kaya binasta-basta niya yung buhay niya eh. Kaya nabuhay siya na may takot kung ano-ano. Di ba? Sige tayo manalangin. Panginoon, sa kahuli-hulihan hong araw, maaari ho ng buhay ho namin o sa pagdating ho ninyo. Sinabi ho sa inyong salita na meron hong pagsusulit. Tulungan niyo ho kami, Panginoon, na makilala ho kayo ng totohanan. Makilala ng totohanan ang Jesus ng Biblia. Sa gayon, O Diyos, Panginoon, magkaroon kami ng pananampalataya
nabuhat ho sa inyo. Sa gayon, Panginoon, hindi ho namin sayangin ang buhay na pinagkaloob ho ninyo. Kundi sa buhay na ito, kilalanin ho kayo ng totohanan. At maglakbay ho kami. Natingnan ho namin ang buhay ho namin na kami ho ay mga tao ho na naglalakbay. That we are pilgrims. That we are just passing by. That this is not our home. That this is not our home. This is not our permanent home. Nagagawin, Panginoon, namin ang anong meron ho kami, gamitin ho namin para ho sa inyo. At habang kami ho'y naglalakbay, Panginoon, hayaan niyo na may pananampalataya ho sa amin. Na bawat kilos ho namin, bawat galaw ho namin, bawat pangarap ho namin, bawat paggamit ho namin ng oras, ay may dalangin ho doon sa loob ng puso namin na, Panginoon, kayo ho ito. Panginoon, para sa inyo ho ito. Upang pag pinadaan, Panginoon, sa apoy, manatili ho ang mga gawa ho namin, Panginoon, ay tunay na ginto, hindi ho dayami. Hayaan niyo ho, Panginoon, na ang aming mga kabataan, Panginoon, makita ho nila, Panginoon, na meron ho kayong tawag sa kanila. Makita ho nila, Panginoon, na meron ho kayong purpose ho sa kanilang buhay. Na hindi lang ho, Panginoon, na mag-amas ho ng wealth, mag-amas ho, maging popular. Na hindi lang ho yung mga bagay na gusto namin gawin ang gagawin ho namin, Panginoon, kundi makita ho nila ang bagay ho na pinagagawa niyo ho sa kanila. Na Panginoon, makita nila ang lalim ho, Panginoon, ng inyong purpose. At mahanapin ho nila, Panginoon, ang bahagi po nila sa inyong kaharian. Sa amin naman po, Panginoon, tinataas po namin sa inyo kami, Panginoon, na mga malapit na. Kayo naman po ang Diyos na nakakaalam. Hayaan niyo, Panginoon, ang buhay namin ay pagkakitaan ng mga susunod na henerasyon, Panginoon, ng inspirasyon. Ng halimbawa, Panginoon, ng paghahanap po sa inyo. Halimbawa ho ng paninindigan, Panginoon, sa pananampalataya. Pag-una ho sa mga bagay na mahalaga. O Diyos, Panginoon, hinihiling ho sa inyo, Panginoon naming Ama, nabibigyan niyo kami ng mga panibagong kwento, Panginoon, ng sakripisyo at dalangin. Na Panginoon, bibigyan niyo kami ng mga panibagong kwento, Diyos, ng pag-una ho sa inyo, Panginoon naming Ama. Na Panginoon, bibigyan niyo kami ng mga bagong kwento, Panginoon, na dala-dala ang pagkakilanlan sa inyo, Diyos. Dala ho, Panginoon, ang amin identity bilang isang tagasunod ni Kristo sa The Avenue. Kasi binigyan niyo ho kami ng DNA na amin. Binigyan niyo ho kami ng terwa. Kaya, Diyos, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, saan mo man kami dalhin, Diyos, baunin namin ang kwento, Panginoon, na inyong binuo sa amin sa pamamagitan ng mga dalangin
at sakripisyo. Salamat o sa inyo. Dalangin ko, Panginoon, sa inyo, aming Ama, na sa pag-aaral ho namin, Panginoon, ng mga talinhaga, may mga kwento hong mabubuo, kagaya ho ng mga kwento ho ni Dayan. Kagaya ho ng kwento ho, Panginoon, ni Pastor Raymart. Na Panginoon, na pwede pala sa pamamagitan ho ninyo, na pwede pala na inuuna ho ang mga bagay ho ninyo. At gayon din magtatagumpay, Panginoon, sa larangan kung saan mo sila nilagay. Salamat o sa inyo. Uhaw ho, Panginoon, ang diamin sa mga kwentong ganito. Panginoon, dalangin ko sa mga kabataan na sumusunod, Panginoon, nasusunod, O Diyos, Panginoon, sa mga yapak na ito, O Diyos. Nasusunod, Panginoon, sa mga kwento, Panginoon, ni Coach, Panginoon, at ni Ma'am Julie. Magtatayo ka, O Diyos, ng mga bagong halimbawa, ng mga bagong patotoo, Panginoon, ng lalim ng pananampalataya at paninindigan. Hindi dahil ho sa amin, kundi dahil ho sa inyo na unang nagmahal ho sa amin. Salamat ho sa inyo. Salamat ho sa inyo, Panginoon. Tinataas ho ang inyong pangalan, wala na hong iba. Pangalang Panginoong Yesus, wala na hong iba, kayo lamang ho. Tinataas ho kayo, O Diyos, kasama ang Santong Espiritu. Iisang Diyos noon, ngayon ang nagpasawalang hanggan. Amen at amen.